Patuloy na pinalalakas ng Department of Migrant Workers ang proteksyon para sa mga seafarer para maiwasang maging biktima ng ship abandonment. Ito yung mga kaso ng seafarers na inabandona at hindi na binabayaran ng may-ari ng barko. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Wala ng Filipino seafarer ang biktima ngayon ng ship abandonment sa buong mundo. Ito ang sinabi ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon kay Kakdak, halos lahat ay naiuwi na sa bansa ngayong taon maliban sa 3 kasalukuyang nasa isang hotel sa Germany at nag-aantay na lang sa pagbalik sa bansa. Tiniyak din ni Kakdak na lahat sila ay nakatanggap ng medical, financial at legal assistance mula sa Action Fund ng ahensya. Kamakailan na ilathala sa isang online news portal ang mga kaso ng Pinoy seafarers na biktima ng ship abandonment. Pero giit ni Kakdak, hindi na ito bago sa kanila dahil matagal na anya nila ito binabantayan. Katunayan anya, parte ang Pilipinas sa pag-amyenda ng Maritime Labor Convention kung saan kabilang dito ang mga kaso ng ship abandonment. Nagkaroon pa ng Magna Carta para sa mga seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ang DMW at Marina ang nagbalangkas dito. So we are not strangers to pushing for protecting seafarers caught in abandonment situations. Batay sa tala ng DMW, mayroong 4 na mga kaso ng ship abandonment ang kanilang nabigyan ng resolusyon ngayong taon. Sinabi rin ni Kakdak na isa sa may pinakamataas na kaso ng ship abandonment ay ang mga fishing vessel tulad ng kaso ng ahensya ng Buwan ng Tala. Ayon sa DMW, canceled na ang permit nito matapos sampahan ng kasong administratibo at nabigyan na rin ng tulong ang 246 Pinoy victims kung saan naibigay ang 10.3 million pesos mula sa Action Fund ng ahensya. At hindi lang yan. So we have brought them to justice before the DOJ so that they will face the human trafficking charges for the poor living standards and conditions of seafarers, of the fishers on board, and that hindi pa kine-claim pa ngayon yung benefits and salaries nila na hindi pa nababayaran. Dahil dito, planong palakasin ng DMW ang mga pulisiya na mangangalaga sa kapakanan ng mga seafarers na ang trabaho ay nasa fishing industry. We are developing standards for fishers protection. Abangan ito. We plan to have that most likely in the second quarter of this year. We will have enhanced or upgraded fishers protection standards in the DMW, including the drafting of a standard employment contract for fishers and a more specialized pre-departure orientation seminar tailored for fishers. Batay sa tala ng DMW 2018 hanggang taong 2024, nakapagtala na sila ng mga kaso ng ship abandonment kung saan kabilang ang mga Filipino seafarers. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.